Mapagpalang araw po, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. At meron po akong kasama rito, si Brother Ador. Anong barangay po ito, mga Ador? 94 po. O, barangay 94, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Nasa loob po tayo ng tahanan niya. Ang tawag dito, Home Bible Study. Ngayon, nawitin po natin mga Ador, yung ama namin. Kaya nyo po? Yung wala na yung kanta, yung ano lang, yung prayer lang yun, ano? Okay? Ama namin, kaya nyo po? Sumabay po kayo, ano? O kaya, kanta po. Yung kaya nyo po yung kanta nila. Ama namin, kanta po. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Ama sa amin, ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Kaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya kami sa lahat ng masama. Alam niyo po mga Dor, itong kantang ito, ang nagturo si Jesus Christ doon sa Mateo 6:9. Ganito kayong manalangin. Nung una, panalangin lang talaga yan. Then later on, ginawa na po nilang kanta yan. Napakaganda. Inyong mapapasin po, yung isang talata dyan na sinabi niya, ano nakalagay? Ito, basahin na po natin sa Biblia. Ang gamit ko po, Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Dito po ang nakalagay ay, ito po, ano mga Dor? Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Pansinin niyo po itong talatang 10. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa hanggang sa langit. So, yung susunod po dito sa lupa, sila po pupunta sa langit. Kasi yung napag-aralan mo na sunod mo rito sa lupa, yun din po ang gagawin ng pagdating sa langit. Maliwanag po in verse 10, 6:19 ng Mateo, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ngayon, alam niyo po, pagdating ng araw, sabi ni Jesus, marami sa aking Ito, babasahin na lang natin, ano? Doon sa Mateo 7:21, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Maliwanag po ang Diyos ay nasa langit. So, yung susunod sa kalooban ng Diyos, ang sabi ni Jesus, sila yung papasok sa langit. Kaya nga sabi niya, masunod nawa ang iyong kalooban. Saan daw? Dito sa lupa hanggang sa langit. Kaya, automatically, pagka sumusunod ka dito sa lupa at diyan ka namatay, yung pagsunod mo sa lupa, automatically, papasok ka sa langit. Sabi ni Jesus, pagdating ng araw ng paghuhukom, in the day of judgment, alam niyo po may paghuhukom. Lahat ng gawin natin dito ay pagsusulit po natin sa Diyos. Unless na magsisi po tayo para tayo mapatawad. Ang sabi ni Jesus ay 25 ng Mateo 31. Sa malwalating pagdating ng anak ng tao, referring to Jesus, kasama lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalatian.
32, tipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa na sila'y kanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. 31, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. 34, kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, pinagpala ng aking ama, pumasok kayo, tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pananglikhain ng daigdig. Kita niyo po, anong sabi ni Jesus? Tanggapin niyo ang kaharian ng langit. Ito po yung sumunod. Itinulad po sila sa mga tupa. Ang tupa ay ganito naman po ang description pagdating ng Biblia rin. Wala po tayong sariling aral. Ang aral natin ay lahat po nakasulat sa Biblia para hindi po tayo magkamali. Anong sabi ni Jesus? Chapter 10 ng 1. Ito po, ano? Anong nakalagay dito? Ito. Tignan po natin sa 1, 25 hanggang 27. O simulan natin na, sa 25, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala sa mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ang nagpapatotoo tungkol sa akin. 26, ngunit ayaw ninyong paniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Talagang meron pong hindi kabilang sa tupa. Alin yon? Yung hindi naniniwala sa ating Panginoong Yesus. Sabi niya, 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. O 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila mahagaw sa akin ninuman. So dalawa din po ginanggit ni Jesus dito, tupa at kambing. Sino yung kambing? Yung ayaw maniwala, ayaw sumunod kay Jesus. Pero yung tupa po, ang sabi niya, ano sabi ni Jesus? Nakikilala ko kayo, sumusunod kayo sa akin. So ano sabi niya? Hindi sila mahagaw sa aking kamay, hindi sila mahagaw sa kamay ng aking Ama. Amen? Ibig sabihin po, kung titignan natin ang description ng tupa at kambing, yung kambing hindi po sumusunod. Yung tupa sumusunod. Kanino sila sumusunod? Kay Jesus. 14:6 ng 1. Anong sabi ng ating Panginoong Yesukristo ng panahon na siya'y nangangaral? Sumagot si Jesus sa kondahan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, Jesus, sa Diyos po, kundi sa pamamagitan ko. Kaya sa buhay natin ito po, mga mas mahinam na pong habang tayo malakas, habang tayo may uminga tayo, hanggat may buhay tayong binibigay ang Diyos, ang buhay pong yan, dapat nating ipagsilbi sa Diyos yan. Yung iba po, yung buhay nila, saan nila pinagsisilbi? Mga ilan taon na po kayo? 69. Dati po kayong chairman, ano? Siguro naman, ito, ang takbo ng politika po dito, hindi malinis, di po ba? Ngayon lang sa ating panahon, at present time ni Bongbong, hindi ba nagbubulgaran na po yung mga korupsyon? Ang korupsyon sa gobyerno mula sa itaas hanggang sabi nga nung nasa ibaba, kung yung nasa itaas nga nagnanakaw, kami pa kaya hindi magnakaw? Hindi po ba? Yan. Saan nila pinaglilingkod ng buhay nila? Kay Satanas. Tingnan naman natin ang karakter ni Satanas ayon sa Panginoong Yesukristo. 1 Jes. Sabi ni Jesus, dumarating si Satanas para lamang magnakaw, pumatay at manira. Anong role ni Satanas? Magnakaw. Ngayon, harap-harapan po pagnanakaw ang korupsyon sa gobyerno. Pero, ano sabi nila? Hindi totoo yan. Saan ka nakakita kung wala naman po? Ibig sabihin, yung marami nakakasaksi ng pagnanakaw. Hindi totoo yan. Yan ang gawa ni Satanas. Anong ginagawa ni Satanas? 2 Korinto 4:4. Ano pong ginagawa ni Satanas sa mga tao? Ito po sabi ni Apostol Pablo.
Hindi sila sumasampalataya kay Jesus sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamahan ng daigdig na ito. Meron po palang Diyos ang kasamahan. Sino po yon? Si Satanas. Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita o salita ng Diyos tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang ginagawa po ni Satanas, binubulag yung mga tao para hindi po nila makita yung katotohanan. Kaya sabi nila sa balita, hindi naman totoo yan. Dinideny nila, hindi raw totoo ang korupsyon. Pero may dideny mo ba yan? Sana kung walang balita, sana kung walang investigasyon, baka sabihin mong, ano lang yan, rumor-rumor lang yan. Hindi Kaya alam niyo po mga Dor, ang buhay natin, hanggat nabubuhay po tayo, salamat sa Diyos, biyaya lang ng Diyos ito sa atin, na tayo po'y malakas pa. Anong dapat natin gawin? Ipaglingkod po natin ang buhay natin sa Diyos. Lahat naman po tayo mamamatay. Ako, di po ako takot mamatay. Minsan siyang pagkakataon, kinausap ko ang Diyos. Ang sabi ko, kung hindi mo na ako kailangan sa iyong ministry, kunin mo na ako ngayong gabi rin ako. Bakit ko po nasabi yon? Dahil po sa isang dahilan. Kasi nagkaroon din ako karamdaman. Ilang taon na po kayong stroke, mga Dor? So sa April, 1 taon ka na. Ako po, stroke din ako. 5 years. Sa August, 6 years na akong stroke. Biyaya lang ng Panginoon Diyos. Ayan, sabi nga nila sa akin sa ospital, hindi ka naman mukhang stroke, sabi ng mga tao. Bakit? Nangangaral po kasi ako sa ospital kapag araw ng aking check-up sa PGH. Ang daming mga tao, pinapangaralan ko sila. Hanggat naghihintay kami ng tawag ng isang doktor. Sabi nila, mukhang wala kang sakit, sabi nila sa akin. Bakit po? Kasi lakad-lakad ako habang nangangaral ako. Palakad-lakad ako. Yan, purihin ang Panginoon. Kaya, ang buhay natin, mga Dor, dapat bago tayo mawala sa ibabaw ng mundong ito, meron man lang tayong may hiwa na legacy. Ang mahirap, ang iba po namamatay ang legacy nila, sila? Corrupted person. Yun ang masakit po. Nagisikat ka, naging tanyag ka, pero nung mamatay ka, sabi nila? Bagay nga sa kanya, namatay na ang magnanakaw na yan. Yun ang legacy. Isipin niyo po, yung kamag-anak mo, kung naririnig mo yun, halos para kang gusto mong maglaho ka sa iyong kinalalagyan dahil sa ginawa ng iyong kamag-anak na magnanakaw. Mas maganda po kung iwan mong legacy dito sa lupa. Ay, yan ang maganda. Nakikinig sila ng salita ng Diyos. Amen! Yan po. Ibig sabihin, ang Diyos po ay dapat natin bibigyan kalwalhatian. Panguli, mga Dor. Ang sabi ng Diyos, itong ating buhay, itong ating lakas, itong ating katawan, hindi naman po natin pagmamayari. Anong sabi ni Apostol Pablo? Tingnan po natin ang kanyang sulat. Unang Korinto 6:19. Ay, hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Yung iba sabi nila, nang nag-animon yung aking tatay at nanay, ako ang lumitaw. Di pagmamayari ng aking magulang ito. Parang may katotohanan, kung di sila nag-animon, hindi ka lumitaw. Pero anong totoo? Sino pinagmulan ng tao? Ang Diyos. Binigyan lang ng Diyos ang iyong magulang ng isang anak. Pero anong ginawa ng isang anak na yan? Ginamit ang kanyang buhay sa kawalangyaan. Verse 20. Sabi ni Pablo, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Anong sabi po ni Pablo? Gamitin ang ating katawan upang ang Diyos ay maparangalan. Ngayon, kung nagnanakaw ka ba sa gobyerno, mapaparangalan ba ang Diyos dyan? Hindi. Ang mapaparangalan walang iba kundi si Satanas. Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito, sabi ni Pablo. Anong sabi ni Sarah nung minsan? Ako ang pangulo ng impyerno. Isipin mo, ginawa niyang pangulo kanyang sarili, pero saan siya pangulo? Sa impyerno. Ibig sabihin, alam ni Sarah ang kanyang ginagawa. Pero anong ginagawa nila?
Hindi totoo yan. Ganun po ang tao. Always denying. Ganyan din po si Satanas. Nang kausap niya si Eva, Eva! Totoo ba, pag kinain yung bunga ng alaman na ito, mamamatay kayo? Ang sabi ni Eva, sinabi ng Diyos yan, mamamatay kami. Pag kinain namin ang bunga ng punong kahoy na yan. Ano sagot ni Satanas? Hindi totoo yan! Antimano, dininay ni Satanas yung salita ng Diyos na mamamatay kayo. Hadan at Eva, once na kinain ninyo ang bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan na yan. Ano sagot ni Satanas? Hindi totoo yan. Antimano, pinakita ni Satanas kung ano siya. Sinungaling siya at ama ng mga sinungaling. Tayo pong mga tao, mga Dor, habang nabubuhay tayo. Ako, nagpapasalamat po kay dating chairman Gemo. Actually, nung hindi pa po nagkaganyan si Gemo, chairman pa siya, ako po yung nagbabible study sa barangay nila. Sabi niya, dito ka mangaral kanya. Lagi po ako nangangaral doon. May nakikinig man o wala. Basta pag-araw ng aking pangangaral, lumulugar ako sa harap ng barangay. Hanggang ngayon nga na, yan na, alam naman natin ang kwento niya, na-stroke din po siya. Gaya natin. Gaya natin kasi stroke patient din po ako ng 5 years. At sa August, 6 years na po ang stroke nose. Kanya lang, magkaiba lang siguro tayo ng stroke. Anong pangalan ng stroke mo, mga Dor? Hindi ko alam. Okay, ang kaki po kasing stroke nose. Magkaiba tayo. Marami po kasing pangalan. Mayroong ischemic, mayroong kung ano-ano na. Ako naman stroke nose ako. Ang stroke nose po walang category. Basta stroke siya, hindi mo siya pwedeng pangalanan na ganito siya, ganito, ganyan. Hindi. Magkaiba po tayo ng kalagayan. Kaya ako po, kung titignan mo ako, kung di ko pagtatapan ng stroke ako, hindi ka maniniwalang stroke ako. Pero stroke po ako. Kanya lang, magkaiba lang po ang kategory ng ating stroke. Purihin ng Panginoon. God is God. Kaya, mga Dor, tinatanggap mo ba si Jesus sa buhay mo? Amen. Alam niyo po, pag tatanggapin niyo po si Jesus, ito sabi ni Jesus, God is God all the time. Sabi ni Jesus, tinanong ko po kayo, tinatanggap niyo po si Jesus. Ngayon, dito po sa Marcos, ang sabi ni Jesus nung araw, nang magbilis siya sa kanyang mga halagad, anong sabi ni Jesus? Ipangaral ninyo ang salita ko. O, dito po sa Mateo, chapter 28, anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Sa kanyang mga hunang alagad. Sa Mateo 28:19. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Lahat ng mga bansa. Ang utos ng Panginoong Yesus sa kanyang dakilang tagubilin ay gawing alagad niya. Hindi po alagad na simbahan. Hindi alagad ng kung sino-sino. Ang sabi ni Jesus, gawin niyong alagad ko ang mga tao bawat bansa. Willing po kayong maging alagad ni Jesus? Mga Dor? Amen. Kung willing po kayo, ito yung kasunod. Ito. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Willing po kayo magpabautismo? Amen. Verse 20. Turuan ninyo sila sumunod sa lahat ng iutos ko sa inyo. Kanino utos? Utos ko, sabi ni Jesus. Kaya dito wala pong utos na hindi natin gagawin, kundi utos lang ng Panginoong Yesus. Hindi ko po utos, hindi utos na simbahan, hindi utos ng kung sino-sino. Ang susundin po natin, yung utos ni Kristo. Anong utos ni Kristo? Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. 20.
Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yung susunod po sa utos ni Jesus, ang sabi ni Jesus, tandaan nyo, kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Alam nyo po mga Dor, yung pagsunod po, may kalagit na pangako. Anong pangako? Sasamahan ko kayo, sabi ni Jesus, hanggang katapusan ng panahon. Ibig sabihin po, hanggang sa mamatay po ang tao. Doon po papasok yung salita ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dahan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko, sabi niya. Magandang pasya po ang sagot niya. Ibig sabihin, sa edad nyo pong senior citizen, nakakaunawa pa kayo. Yung iba po, halos hindi na po nila ako maintindihan. Anong sabi nila? Ay, mahina ng tenga yan. Alam niyo, pinapangaralan ko sila, nakatutok yung bibig ko sa tenga nila. Sabi ko, pag naintindihan mo, gaganyan ka lang. Pag hindi mo naintindihan, gaganyan ka lang. Kamay na lang ang tinitignan ko kung ganyan o ganyan eh. Kasi, yan nga po, dumating na sila sa kalagayang may karamdaman. So, yung bautismo po, sa susunod po, sasabihin ko sa inyo, total, nag-commit naman kayo. Para sa gawa po natin. Willing po bakit talaga kayo, Brother Ador? Willing po kayo sumunod talaga? Praise the Lord. Sige po, kakanta na tayo. Si Kristo lamang ang katugunan. Si Kristo lamang ang kailangan, tagapagligtas at manggagamot. Oh, hallelujah, siya'y darating. Magandang umaga po, Brother Ador. God bless po sa ating lahat. Nawa, ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos ay patuloy na sumagana po sa inyo. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, kayong nanonood ng aking video ito. Sa lang ang kailangan, like nyo, i-share nyo. Kung gusto nyo pong mag-comment, mas maganda po, biblical lahat ang comment. Para masagot ko po sa pamamaraan ng Biblia. Minsan pa, nawadat na kayo ng mabuting kalagayan ng ating video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless us all po. Bye-bye!